Kapatid, kung pagod ka na pero lumalaban ka pa rin, huminto ka sandali. Baka ang kailangan mo ngayon ay hindi maraming salita, kundi isang tahimik na paglapit kay Jesus. Alam ng Panginoon ang bigat ng puso mo. Ngayong Lunes, Hulyo 6, 2026, ginugunita natin ang Lunes ng ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. May pagunita rin kay Santa Maria Goretti, dalaga at martir. At sa mabuting balita, makikita natin ang 2 taong lumapit kay Jesus na may mabigat na dinadala sa puso. Isang ama ang lumuhod kay Jesus. Namatay na ang kanyang anak, pero hindi pa rin siya bumitaw sa pananampalataya. May isang babae rin na matagal nang may karamdaman. Tahimik siyang lumapit. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Jesus. At sinabi ni Jesus sa kanya, "Anak, lakasan mo ang iyong loob." Kapatid, ang ganda ng paalala ngayon. Hindi kailangang malakas ang boses mo para marinig ka ng Diyos. Hindi kailangang buo ang tapang mo bago ka lumapit. Kahit nanginginig ka, kahit pagod ka, kahit hindi mo alam kung paano magsisimula, lumapit ka pa rin kay Jesus. Sa unang pagbasa mula kay Propeta Oseas, ipinapaalala sa atin na ang Diyos ay marunong magsalita sa puso. Hindi niya tayo tinatapos sa ating pagkakamali. Tinatawag niya tayong bumalik sa kanyang pag-ibig, awa, at kapayapaan. At ngayong araw, naaalala rin natin si Santa Maria Goretti, isang batang santo mula sa mahirap na pamilya. Maikli ang kanyang buhay, pero malalim ang kanyang pananampalataya. Sa gitna ng matinding sakit, pinili niyang manatili sa kabutihan. At ang kanyang buhay ay naging paalala na ang puso ng tao, kahit sugatan, ay kaya pa ring hawakan ng Diyos. Hindi ibig sabihin nito na madali ang magpatawad. Hindi rin ibig sabihin na dapat baliwalain ang sugat. Ang pagpapatawad ay biyaya. Minsan proseso, minsan luha, minsan araw-araw na panalangin. Pero kasama mo ang Diyos sa bawat hakbang. Kaya kung ikaw ay isang magulang na nag-aalala sa anak, isang OFW na nangungulila, isang manggagawang pagod, sa bayarin, isang estudyanteng natatakot sa kinabukasan, o isang taong tahimik na umiiyak sa loob, pakinggan mo ito. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. May pag-asa pa. Maaring hindi mo hawak ang lahat, pero hawak ka ng Panginoon. At tulad ng babae sa Ebanghelyo, kahit maliit na galaw ng pananampalataya ay mahalaga sa Kanya. Kahit isang bulong na, "Panginoon, tulungan mo ako," naririnig niya. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, lumalapit kami sa iyo ngayong araw. Hawakan mo ang aming pagod na puso. Bigyan mo kami ng lakas, kapayapaan, at paghilom. Gabayan mo ang aming pamilya, trabaho, mga anak, at mga mahal namin sa buhay. Ingatan mo ang mga nasa malayo, lalo na ang mga OFW na nangungulila. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo. Turuan mo kaming magpatawad sa tamang panahon. At tulungan mo kaming kumapit sa iyo sa gitna ng takot. Santa Maria Goretti, ipanalangin mo kami. Amen. Kapatid, kung tinatanggap mo ang panalangin ito, isulat mo sa comments. Amen. At ay comment mo rin ang pangalan ng taong gusto mong ipagdasal natin ngayon.